nating mga kapatid na angaw-angaw na narito at sa iba't ibang panig ng kapuluang Pilipinas. Kanina po, bago tayo magsimula, ay binati tayo ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Bayaan niyong tayo naman ang bumati sa kanya ngayon. Sabihin po natin, magandang araw po kay Eduardo. Magandang araw kay Eduardo. Isa pa. Magandang araw po kay Eduardo. Mga mahal po naming kababayan at mga kapatid, sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po Opo. sa inyong pagdalo at pagkitiisa. Brad. Opo kay Brad. Ang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang reliyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, Hindi pa rin nagbabago ang boses na yan. Pambansang Rally para sa Kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan! 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 Magagabi na tayo ito, ano? Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Nadaan ba kayo? Dumaan kayo. Wait lang yan. Dumadaan po. Patuloy din po natin iginagalang at pinaninindigan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Yeah! Woo! Sambay. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Yeah! Woo! Nang makita po ang milyong ito, milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Woo! Woo! Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, eh parang tayo na ang nasa mayurya.
Ang totoo, na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas. Sana all. Na yan po ang dapat na Dahil. na asikasuhin Ah, at bigyan ng solusyon tama. ng mga naluklok So, sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. tama. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino. Ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, ay manunulong naman tayong umintindi. Tama. Hindi tayo mangmang! Woo! Ikaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangbang. Hindi mangbang. At lalong hindi tayo bobo! Hindi bobo! Hindi bobo. Hindi bobo. Sila ang bobo. Sana marinig yan ng isang apurado. Oo. Naintindihan po natin. Ah, si Attorney Gadon. Attorney Gadon. Lapit dito ng lapit. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Attorney Gadon. Asis tayo. Totoo Ah, bobo. na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Si Kasandopal yun papunta dito? Ha? Si Kasandopal. Hindi Ako? po makapag-aanak ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang liit ni Kakao. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Andiyan na mo. Naintindihan? Oh! Yay! Hindi. Yo, yun. Ay, may ginawa sila ng Oh, Vice ayun na lang. Mayor. Sinatawag nagkakaalisan. Pinalapit talaga. Ang Pangulo ng bansa. Kaya lang, nakapagtataka, May isa pang drone eh. ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sa pagkatahasa nilang sinasalungan, kinokontra Dami. Oh. yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan,
At mga mahal po namin mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problema nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita natin ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hitwaan at pagtatalo. Ang dami. May puno. Ano yung puno? Alam po ng lahat, Puno yun? marami ang naghihikahos. Nag-iika. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailaya. Nasa statistika po yan. Isang araw lang, kahapon. Di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong statistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi mga Pilipino na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamitan sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan. At nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan. Yung ganyang mga proceedings sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problema ng ating nararanasan. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutundot sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat tumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Ano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Yeah! Woo! Ka-Arnel! Ka-Arnel! Tatalon kayo? Opo. Meron kami dito. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa. Gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Servisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Woo! Ngayon ay 2025 na. Yeah. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Sige po. Ang pinakabini Ingat lang po, ingat. Sige po. Dahan-dahan lang. at hinahangan Sige po, dahan po. bawat isang mamamayang Pilipino ng bawat isang narito. Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugulo
kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangan po nating matamo? At paano yun matatamo? Tama, may na yung sound. Tuturuan tayo. Hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, Nahanap agad, oh. Bilis. 1 at 3. Pero naka-ano na yun? Basta ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Isa! Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa mga tigbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid. Ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na Magkakaisa. magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Pagkakaisa! Isigaw natin uli, pagkakaisa. Pagkakaisa! 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 Ang katunayan Pagkakaisa! na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan? Kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo't galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo dito mga kapatid. Nakikita ko po Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo, iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colossus 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Pagamat may kanya tayong opinyon,
sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes. Pero kung udyok ng pagmamahalan sa isa't isa, lalong pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Nandun yung mga iskandil, sila Idis. Gagalitin ko rin. Mga kababayan, mga kapatid, Hindi na maluwag. mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Ang politiko sa Hindi ang pera, Yun! hindi ang kapakanan pansarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Ma! Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Kuya, baka gusto mo Nangawit ko. Tama. Bukod po sa kasaganaan at pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa, alam po ba niyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. Ikalawang Korinto 13, ang talata mo ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, Ate, upo ka ate. Upo ka ate. magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Stop! Isigaw nga niyo kung anong gusto natin. Kapayapaan! Kapayapaan! Bakit po? Bakit po natin natitiyak? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo nagkakaisa. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Nanalangin muna ako. Sasamahan po ng Panginoong Diyos Nanalangin na. yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Eh paano kung watak-watak? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Hindi po. Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago, verse 14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y mayroong mapapait na palipuko, ha? Pagkakampi-kampi sa inyong puso. Maynila lang po, di ako Huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang kanlungan kumababa mula sa itaas, kundi ang nauugong sa lupa sa labas. Makikiraan ng to. Sa diablo! Sapagkat kung saan may merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo, sa Diyos ba yun? Hindi po.
Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipag-yabang yan. Huwag niyong ipagmamuri. Yan ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa diablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa diablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, eh bahala na sila kung sa diablo nila gusto. Ang sabi pa ni Apostol Santiago, pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi mo ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O di ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila. Pagka hindi sila nagkaisa, eh totoo naman yun. Gaya lang nabanggit ko sa inyo kanina. Oh. Anong sama ang nangyari? Abay magbabatas, naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, Ako ng tubig na kumakadaan. hindi magkaisa, ano ending niya? Ano ibubunga niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po natin mga kababayan at mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano yan? Eh nagkaroon na ng magkakawatak-watak. Ano gagawin natin? Nagkaroon na ng bahagi. Nagtalo-talo na nga eh. Away-away na. May pagkakataon bang malunasan na yung unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon na yung nagkabahagi, naghidwaan, nagdulot ng kaguluhan? Eh, malunasan? Paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa Juan 8:3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pananalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo ay yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Ha? Hindi ko naman sinabing mambabatas. Ano? Kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scribes, mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Ito sabi ng mga iskriba at parisiyo. Tinanong si Kristo, ano pa ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalo niya, convicted eh. Ha? Ang parusa, batuhin.
iyong sabi tungkol sa Kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskriba at pariseo. At ito'y Kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubong upang sa Kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot po pala nito, itong mga eskriba at pariseo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung ano katotohanan. Masama motibo. Tinutukso si Kristo para makakuha ng pwedeng ipagsumbong sa Kanya. Maaaring sa pamahalaan noon, o kaya sa pamahalaan ng relihiyon ng nakararami noon. Sa mga tuwid, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo? Datapot yung muko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapot ng sila'y na nagpatuloy ng pagtatanong sa Kanya. Ayaw tumigil ng mga eskriba at pariseo. Kinukulit ang Panginoon Kristo. Ano masasabi mo diyan? Ito batas sa kautusan ni Moises nahuli yan sa kasalanan. At sa kanila sinabi, ito po sabi ng Panginoon Kristo, datapot ng sila'y na nagpatuloy ng pagtatanong sa Kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa Kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, kung marinig nila yun, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanyang sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po, sa panahon mismo ng ating Panginoong Kristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, eskriba at pariseo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat napatuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo. Siyang unang bumato sa Kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi siya na-condemn ng ating Panginoong Hesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibuba ang ating Panginoong Kristo. Hindi naman siya umimik. Hindi po. Hindi niya kinonsinte ang babae sapagkat sinabi niya, ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbago. Ano po ang ipinakikita at pinibigyang diin sa nangyari ito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Yun nakahuli sa akto. Di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. Mga mahal po namin kaibigan, mga kababayan, at higit sa lahat mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo
kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo na buya na gutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan, ang ating puhunan at sakripisyo, hindi po walang kabuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. At sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyo sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid na nakakarinig ng tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoon ito. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin at magpasalamat sa Diyos.